So welcome to our video, and for today's vlog, we're here to showcase our case study about AI controlled characters. So ipapakita namin kung ano ba so namin ginamit yung AI controlled characters na itinuro sa amin ng aming professor simula nung mga nakaraang linggo. So bago nating ipakita yung demo, yung gameplay ng game namin, pakita muna natin yung mga components, blueprints, blackboard, and behavior tree na ginamit natin sa game or sa case study. So, punta tayo sa AI folder. So, makikita nyo dito na yung may blackboard, enumeration, may blueprint character class, which is VPNPC, VPNPC1. Ayan yung mga AI controlled characters natin na yung controller nila is yung AI controller. Then, ito yung BP player character natin. Ito yung mismong player na gagamitin natin. Then, nakikita nyo na dalawa yung behavior tree, which is BTNPC1, BTNPC, and BTNPC1. So, punta muna tayo dito sa Blackboard, which is itong BB_NPC. So, itong Blackboard overview na to is may apat na keys, which is yung self actor, AI task, location, target actor. Yan. So, tong Blackboard na to ay naglalaman ng keys para sa self actor, AI task, location, at target actor. May task, location, target actor na ginagamit ng AI para sa decision making. Tapos ito ang pinaka importante dito dahil ang target actor key ay particular na mahalaga dahil dito ini-store ng AI yung information tungkol sa detected na actor na makakatulong sa pag-navigate ng behavior tree. Then, dito tayo sa AI controlled characters, makikita nyo yung AI strong degree perception, AI weak degree perception. So, pag pinindot natin yan or binrowse natin, makikita nyo na same implementation lang sila. Same components na ginamit, which is yung AI perception component, Blackboard component. Yan. Ang pinagkaiba lang nila is yung mga ginamit nilang behavior tree, which is yan, BTNPC yung isa, then BTNPC1. Then, isa pa nilang pinagkaiba is yung mga body ng AI perception nila sa sight radius, and sa peripheral vision up angle. Ayan. So, bago natin ipakita yung pinaka-gameplay, paliwanag muna natin kung ano ba yung meron dito sa event graph ng AI controller natin. So, unang-una, makikita nyo sa event begin play, kapag nagsimula yung game na ina-execute yung node na ito, yung run behavior tree. So, basically, yung behavior tree na to is ay yung pinaka-behavior ng AI controlled characters natin sa game. So, lahat ng behavior na to ng AI natin is manggagaling dito sa behavior tree. So, sa baba naman na ito, makikita nyo yung handling perception. So, isa siyang event, which is, yung name niya is on target perception updated para sa AI perception. So, event siya para dito sa AI perception component natin. So, which is, kapag may pagbabago sa perception system ng AI, like nakakita ng bagong actor, natitrigger yung buong event. So, bali ang makikita nyong una is yung get actor perception, which is nire-retrieve niya yung perception data mula or tungkol sa detected na actor. Then, i-connect yung output nito sa break output perception blueprint info. Then, ang perception data ay dito, inihimay or bine-break down
yung data, yung perception data para makuha yung details tulad ng huling na-detect na stimuli at kung hostile ba yung actor. Then, check stimulus using branch. May condition check na ginawang base sa stimulus data. Then, pag nag-true yung condition, ang detected na actor ay ini-store sa blackboard gamit yung key na ginawa ng make lateral name, which is yung target actor. Then, sa set value as object, yung target niya is blackboard component. Ang key na ginamit ayun nga, tulad nito, ang key na ginamit is yung target actor. So, yung object value, ang actor na detected ng perception. So, ito, nakakonect siya dito. And ayun lang, paano siya gumagana. So, pinapakita lang ng event graph na ito kung paano nagpe-perceive yung AI ng isang actor and paano ipinaprocess yung perception data at paano ini-store yung mahalagang impormasyon sa blackboard para magamit sa decision making ng behavior 3. And yung paggamit ng nodes tulad ng get actor perception at yung break actor perception blueprint ay nakakatulong sa pag-extract at pag-utilize ng perception details ng mas effective. So, dito na tayo sa pinagkaiba ng dalawang AI controller. So, sa AI strong degree perception, makikita nyo na mababa yung sight radius and loose sight radius, which is 300 yung sight radius. So, hanggang dyan lang ka makikita ng AI, which is pag umapak ka or na-detect ka niya sa ganyang range, makikita ka niya. Then sa loose sight radius, pag lumagpas ka naman dyan sa range na yan, hindi ka niya na makikita. Pero malaki yung peripheral vision half angle degrees niya, which is kahit nakatalikod ka or nasa gilid ka niya is makikita ka niya. Ang kaso nga lang, kailangan mong lumapit sa kanya. Then dito sa AI weak degree perception, ang pinagkaiba lang niya is yung mataas yung sight radius niya. Yung loose sight radius niya rin mataas, but mababa yung peripheral vision half angles degree niya. So may weak degree perception siya. So kahit na malayo is nakikita ka niya. Ang kaso nga lang, pag pumunta ka na sa likod niya, is hindi ka na niya makikita. Like parang magra-random movements na siya. Like parang random na lang siya. Character na magwa-walk. Ganun din dito. Pag umalis ka na sa sight niya, sa radius sight niya, is magra-random movements na lang siya. Pero as long as hindi ka lumalagpas sa loose sight, is susundan ka niya. Dito naman, as long as hindi mo siya tatalikuran or pupuntahan sa likod, is hindi susundan ka pa rin niya. Then ayun po. So punta naman tayo sa behavior tree na explain naman ng isa kong kagroup. Now, let's proceed with our AI behavior tree for this case study. So, dinesign po namin yung aming behavior tree to enable the AI to roam and follow a target. Specifically, yung ating player character since ito po yung inaabot natin sa ating objectives. So, gumamit po kami ng dalawang behavior trees. Isa para dun sa high sense of sight with low degree of perception. And yung isa naman po is dun sa low sense of sight with high degree of perception. So, yung high sense of sight with low degree of perception, ni-utilize pa rin po niya or nagta-transition pa rin po siya between wandering state and pursuing state based sa detection po ng player. So, when wala pong actors ang na-detect, yung AI po natin is nag-enter ng wandering state na kung saan nagper-perform siya ng random movements. Pag meron naman pong target na na-detect, nag-switch lang po ito sa pursuing state. And then, ito po yung pinakaiba niya. To ensure lang po na continuous random movements yung sa isa po naming AI when it comes dun sa may low degree of sight with high degree of perception,
nag-add lang po na kami ng panibagong sequence below the pursuing state. So, pinangalanan po namin siyang out of range na decorator. So, ano po yung ginagawa nito? Yung sequence po na to, mini-mirror lang yung ating wandering state na task. Making sure na yung AI po natin is magre-revert to random roaming and then random movements when the player breaks the target range. So, ini-ensure lang po na setup na to is na yung AI actions natin ay condition-based at ine-enable yung pagiging dynamic and responsive behavior ng ating AI character. So, punta naman tayo ngayon sa pinaka-gameplay namin. Pero, wait lang. Bago tayo pumunta sa pinaka-gameplay, check muna natin dito sa test map if gumagana ba yung mga AI controlled characters natin. Like, tama ba yung weak degree perception and yung strong degree perception. So, sa weak degree perception is ito. High degree of perception is ito. Like, mababa yung range of sight niya. Like, open muna natin yung debug control. Then, pindutin natin yung 4 for perception. Like yan. Makikita nyo yung green na yan, nagpabilog, is yung range in. Then, yung range out is yung per 4. Then, pag pumasok tayo sa green, makikita niya tayo. Then, pag lumabas tayo is titigil siya. Then, magra-random movement siya. So, pasok ulit tayo. Yan. Kahit nasa gilid tayo, nasa likod, sinusundan niya tayo. Then kahit anong talikod natin, sumusunod pa rin siya. So, try natin na magpa-attack sa kanya. Then, set natin. So, doon naman tayo sa isa. Sa low degree or weak degree of perception. So, ayun naman is mataas yung range of sight at mababa yung low degree of peripheral vision. So, ayan, nakita nyo is sinusundan nyo tayo kahit gaano tayo kalayo. So, open lang natin yung debug console, then makikita nyo kung gaano kalayo yung range in and yung range out. So, kahit saan tayo pumunta, sinahabol niya tayo. But, pag tumalikod tayo, isa pa, dadating talaga sa point na ganun. Kasi hindi mo siya mahirapang kalikuran. Dahil, ayan. Yan, magpakita tayo sa kanya. Nakikita niyo yung green na sa mata niya na yan. Sa ayun yung sight niya. So, pag tumama ka dun, is makikita ka niya. So, try natin pumunta sa likod niya. Ayan, makapunta na tayo sa likod niya. So, ang nangyari is nag-random movement siya. Hindi niya tayo nakita. Wait, puntahan natin siya sa likod. Ayan. Ayan. Ayan, ayun nga. Pag nakita niya ulit tayo, ayan, lalapit na siya ulit. Kahit gaano pa tayo kalayo, try natin magpalalikod ulit. Ayan. So, punta na tayo sa mismo game natin. Sa level 1, save natin yan. Sa level 1, yung ginamit nating AI is yung may mataas na range of sight but low degree of perception. So, ang pinaka goal nito is mapuntahan mo yung palabas na ito nang hindi ka niya nahahabol or yes, hindi ka niya malalapitan. So, try natin. Ayan. So, makikita nyo. Ayan, papalapit siya sa'yo. Okay. Talikuran natin. Ito natin. Ayan, tinalikuran natin. Random movement siya. Then, pakita tayo ulit pag pumarap siya. Ayan na, hinahabol niya na tayo. So, kahit saan tayo pumunta ngayon yan, isahabol niya tayo hanggat hindi niya. So, sobrang dilim sa part na to.
So, ayun. Yung pinaka objective goal natin is makapunta doon. So, pag nakapunta tayo dito, matatapos na yung game. Pero, what if pag nakakulay tayo? Pag na-attack tayo. Okay. Try tayo. Ayan, punta tayo doon. Tapusin na natin yung game. Tayo isa. Wait lang. Try ulit. Mas maganda to if bibilisan natin yung takbo ng AI characters natin. So, punta tayo dito. Yan. Pagpapunta natin dito sa pinaka goal place natin is yan. Lalabas yung quit and next level. So, yan, next level tayo. So, pag next level natin is mapupunta naman tayo dito sa low range of sight but high degree of perception. So, pumunta tayo dito. Yan. Yan, napansin niya na tayo. Then, lumabas tayo sa range of sight niya is wala ulit. Ayan na. Pagka lumapit tayo sa kanya, kailangan is mabagalan tayo. Pag lumabas ulit tayo, is magra-random movie siya. So, dito, need natin i-check yung debug control para makita natin if gumagana talaga. So, ayan. So, pag pumasok tayo dito sa range of sight niya, ayan, nahabol na tayo. So, retry tayo. Ayan, dyan ulit tayo. Huwag natin ulit open. So, pumasok tayo sa range of sight niya. Habulin niya tayo. Kahit anong ikot natin sa likod niya is hindi niya tayo makikita. Ay, makikita niya pa rin tayo. Ay, mataas yung high, yung degree of perception niya. So, labas tayo sa kanya. So, paglabas niya, is magra-random movement lang siya. Then, try ulit natin. Ayan, kahit nasa likod, nadidetect niya tayo. Then, so, pag ganyan, hindi niya na tayo nakikita. Pwede na tayong lumabas ng try natin magpahabol sa kanya. Ito paano. So, kahit nalabas na tayo. So, kailangan lang natin umanap ng palabas para mataas tong game. Palabas. So, ayan. Ayan, nakita niyo ulit tayo. Ayan. Lumabas ulit tayo. Ayan, lumabas ulit tayo. Ayan. Dito na yung palabas. So, wait natin siya. So, ayan. Try natin magpaano. Then, labas tayo. Okay. Get back. Then, yan. You survive. Then, ayun lang po yung pinaka-gameplay namin or dun namin iniligay sa horror team yung AI na natutunan namin. So, sana po may natutunan kayo and sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you po and goodbye. See you on the next video.